Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. May tinukoy na si dating Bamban Mayor Alice Go na mahalagang taong nasa likod umano ng mga iligal na pogos sa bansa. Sinabi niya yan sa isinagawang executive session kahapon. Pero sa isang pahayag ngayon, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na hindi siya kontento sa mga isiniwalat ni Go. Kahit pa kinumpirma naman daw ni Go ang tsorya ng Senate Committee tungkol sa isa umanong crucial personality na iniuugnay sa operasyon ng mga pogo. Nauna nang sinabi ni Go sa pagdinig ng Senado kahapon na hindi siya ang mastermind sa mga iligal na pogo at isa lang din daw siyang biktima. Pero itinanggi ni Go na ginagamit siya ng mga sindikato. Sa ibang balita, kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes na gumugulong na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, may kausap na raw silang kongresista para mag-sponsor nito. Sa sentro raw ang reklamo sa umanay maanomalyang paggamit ni VP Sara sa milyon-milyong pisong confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Kabilang umano sa grounds for impeachment laban kay VP Sara ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakarating ang impeachment complaint sa Senado. I think makakakuha ng mga 18 votes. Paano? Minimum. Wala naman hong amor itong si Sara Duterte dyan sa mga senador. Ayan. No, basta't kami nakaredy na. 22 articles of impeachment ito. Samantala, nagkainitan naman sila Senator Mig Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano bago matapos ang sesyon kagabi. Isang resolusyon kasi ang gustong matalakay ni Cayetano na wala naman daw sa agenda ayon kay Zubiri. Tungkol ito sa issue ng pagboto ng 10 EMBO barangays sa 2 distrito ng Taguig. Lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Nagkataasan ng boses at muntik pang magpang-abot ang 2 senador. Agad naman silang naawat ni Senator J.V. Ejercito at Pia Cayetano. Giit kasi ni Zubiri, gusto niya lang ipagpaliban muna ang pagtalakay sa resolusyon para mapag-aralang mabuti. Bandang huli humupa rin ng tensyon at humingi ng paumanhin sa isa't isa ang 2 senador. Ayon kay Zubiri, naipasa rin kagabi ang pinagtalunang resolusyon. Base kasi sa naunang desisyon ng Korte Suprema, apektado ang higit 300,000 residente mula sa mga EMBO barangay na inilipat sa Taguig mula Makati. Sa ngayon, wala silang distrito kaya hindi sila makakaboto ng kongresista sa susunod na eleksyon. Pero makakaboto pa rin sila ng ibang lokal na opisyal. Kaya hiniling ni Cayetano sa resolusyon na isama na lang sila sa 2 distrito ng Taguig. I apologize to everyone, including Senate President Zubiri. Technically, may excuse ako kasi I'm on steroids dahil hinihika ako ngayon. But it's still no excuse. So, pasensya na kayo. Me also, I apologize for my behavior, Mr. President. I mean, we've known each other since 1998. It was just a miscommunication that led to a misunderstanding. We made up already. No hard feelings. Balik po tayo sa Kamara. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba at ang dahilan at bakit hindi pa rin dumalo dyan si VP Sara? Yes, Ruth, sa ikalawang pagdinig ngayon ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa paggasta ng Office of the Vice President sa pondo nito, hindi ulit dumalo si Vice President Sara Duterte. Wala ring otorisadong kinatawan mula sa OVP. Sa halip, nagpadala lang siya ng sulat kay Committee Chairman Joel Chua. May 4 na dahilang pinunto ang bise at isa nga sa mga pinunto ng bise, ang investigasyon daw ay batay sa mga walang batayang aligasyon mula sa privileged speech ni Manila Representative Rolando Valeriano. Duda raw si Valeriano sa mga naiulat na benepisyaryo sa mga programa ng OVP, bagay na ayon sa bise, maaari naman daw makita sa kanilang sinumiting budget proposal para sa 2025 at mga ulat sa COA. Kaya't malinaw na hindi raw kailangan ang pagdinig
Samantala, humarap din sa pagdinig ang dating DepEd Undersecretary na si Gloria Mercado. Inappoint siyang head ng Human Resources noong August 2022 at naging head ng Procurement Department noong February 2023. Dito raw siya nag-umpisang makatanggap ng buwan ng cheque na may halagang 50,000 pesos. Umabot sa 9 na envelope raw ang natanggap niya hanggang September 2023. Lahat daw ito inabot sa kanya ni DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda at direktang galing daw kay Vice President Sara Duterte. Bagay na nakumpirma niyang galing nga sa opisina o Secretary Sara Duterte. Tinanong ni Batangas Representative Jervy Luistro kung may tuturing daw bang bribe ito. Sabi ni Mercado, masyado daw harsh word ito. Pero sumang-ayon si Mercado na posibleng ibinigay raw ito sa kanya para ma-impluwensyahan ang kanyang pagpapasya bilang procurement head. Dagdag na kwento ni Mercado, pinagbitiw siya sa pwesto noong October 2023 nang pumalag siya sa pumalyang DepEd Computerization Program bidding. Hindi raw siya nagbitiw at nag-voluntary retirement lamang. Yan muna ang latest dito. Rose, balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Hawak na ng Bureau of Immigration ang 7 undocumented Chinese na nahuli sa isang lokal na barko sa Navotas Port. Inaasikaso na ang pagpapadeport sa kanila. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese sakay ng barkong MV Sangco 1 noong September 15. Bukod sa walang kaukulang dokumento, wala rin sa listahan ng crew ang mga Chinese. Una nang sinabi ng Coast Guard na posible ring managot ang kumpanyang may-ari ng barko. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. May mga humahabol pang magparehistro sa COMELEC ilang araw bago ang deadline ng voter registration. Maagang nagtungo ang ilang residente sa isang mall sa Maynila para magparehistro at makaboto sa darating na 2025 midterm elections. Hanggang September 30 na lang pwedeng magparehistro at sinabi na ng COMELEC na hindi yan i-extend. Sa mga gustong magparehistro, siguruhing dalan nyo ang inyong nafilapan na registration form. Magdala rin ng valid ID at ballpen, tsaka ipasa ang mga kaukulang dokumento sa election officer kapalit ng acknowledgement receipt. Pwedeng magparehistro sa office ng election officer sa inyong lugar o sa satellite registration office tulad ng mga mall. Ulat panahon naman po tayo sa kabila ng nararanasang mainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa, may nagbabadyang bagyo sa darating na weekend. Ayon sa Pag-asa, posibleng may mabuong low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon bukas o sa Biyernes. Malaki ang tsansa nitong maging bagyo pagsapit ng Sabado na tatawaging Hulyan. Pero lalabas din daw ito sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes at tutumbukin naman ang Taiwan. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Epekto ito ng easterlies o ang mainit na hangin nanggagaling sa Pacific Ocean. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas para ma-renew ang prangkisa ng Meralco. Sa ilalim nito, mabibigyan ng panibagong 25 taon ang prangkisa ng Meralco simula 2028. Ilang amendment naman ang isinama sa Meralco Franchise Bill para matiyak ang agarang pagbabalik ng kuryente sa panahon ng kalamidad at pagbibigay ng kuryente sa mga hindi pa naaabot na lugar. Dapat din daw bumuo ang Meralco ng isang platform kung saan pwedeng idaan ng mga customer ang kanilang mga reklamo. Sasalang pa sa ikatlong pagbasa ang Franchise Renewal Bill bago ipadala sa Senado. Ang chairman po ng Meralco na si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Ilang manufacturer ng sardinas humihirit ng 3 pisong taas presyo. Lalaki sa Brazil na nanghalay umano ng menor de edad, sinilaban ng buhay ng taong bayan. At Jonathan Cain ng international band na Journey, nagpahayag ng suporta sa bokalista nilang si Arnel Pineda. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.